Samantala, arestado sa Cavite City ang isang lalaking lasing na namaril matapos makaaway ang isang tricycle driver. Yan ang eksklusibong report ni Jim Tejano. Makikita sa closed circuit television o CCTV ang isang lalaki nakasuot na sombrero na naglalakad sa kalsada sa P. Burgos Avenue, Cavite City. Pagtapat sa nakaparadang tricycle, tila napahinto ito. Maya-maya, kinompronta ng suspect ang driver hanggang sa mauwi sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng tensyon, napilitang tumakbo ang 45 anyos sa tricycle driver. Bigla na lang bumunot ng baril ang lalaking nakasombrero at sunod-sunod na nagpaputok. Sa taranta, nadapa pa ang biktima, pero himala nakatakas at nakalayo sa panganib. Pitong putok ang pinakawala ng suspect, pero ni isa walang tumama sa target. Ayon sa pulisya, isang pedicab driver ang nadaplisan sa braso ng ligaw na bala at siyang naging susi sa pagkakatuklas ng insidente. Ang akala niya ay mayroong sinabi yung tricycle driver sa kanya, kaya nilapitan niya. Nung nilapitan niya, nasampal niya. Bumawi naman itong tricycle driver na suntok siya sa mukha. So nung pagkasuntok sa mukha, bumunot na ng baril. Nakarating ito dahil mayroong isang bystander na pedicab driver, yung padjak driver, na naman siya, tinamaan, natapisan sa balikat. So siya na mismo ang pumunta sa ospital at nagpagamot. Nung napansin ng security guard na parang tama ng bala, itinawag sa PNP. Matapos ang krimen, agad na tumakas ang suspect. Pero sa mabilis na aksyon ng pulisya, agad ring nadakip ang salarin. Actually, itong suspect ay lumabas na ng Cavite City. Through follow-up operation, pinakalat agad natin yung ating tracker team at ating mga investigador at nire-review natin yung mga dinaan ng mga lugar. Kaya natunto natin itong suspect at nakipag-unayan na rin tayo sa pamilya para para ma-resolve na, para sumuko na itong suspect. So, eventually, after a few hours of manhunt operation, ay na-arresto natin itong suspect. Sinubukan pang itago ng suspect ang baril na ginamit sa krimen, subalit kalaunay itinuro din ito kung saan niya inilagak. Lumabas sa investigasyon na lisensyado ang baril ng suspect. Kaso ang problema, hindi ginamit sa tama. So, gagawa kami ng recommendation for the revocation of his number 1, yung kanyang LTAP, yung license to own and possess firearms. Pangalawa, yung kanyang firearms license at saka yung permit to carry. Nasa korte na po kasi yung kaso, sir. Bali, doon na lang po ako magsasalita, sir. Kasong frustrated homicide ang kinakaharap ng suspect na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Cavite City Component Police Station. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matap, matapa.